Ayan. Okay, sige. Okay. So, product targeting. So, basically, tapos na tayo sa keywords targeting. And sa keywords targeting device, tinatarget natin is yung mga relevant keywords dun sa ating ads or advertising. Okay, so pagdating naman sa product targeting or ASIN targeting, so basically, ang tatargetin natin dito is yung mga ASIN. Okay, so yung mga competitor natin. Alright, so um, manual ulit yung gagawin natin, but I'm gonna walk you through muna kung paano mag-harvest ng AC na dapat natin na-target. Okay? So let's say for example, ay, share ko lang yung screen ko pala. Okay? Alright. So let's say for example, we want or gusto ni client na mag-target ng mga competitor natin. Okay? So sa tingin nyo guys, anong criteria ng competitor natin yung dapat tina-target natin pagdating sa advertising? Any ano lang, light idea or any wild guess. Sa tingin nyo bakit or ano dapat yung tina-target natin pagdating sa competitor? Yung Sa tingin mga nyo, yung sige, mga go, go, go. ano coach, mga same may mga same products na inaano mo din sa ano. Same products, yes, yes, correct. Same products, tama. Dapat is relevant siya talaga. Yan, same product. Okay. And then, what else? What else? Other Sales ideas? coach. Sales. Sales. Mm. Sales, okay. Sige, okay, sige, sales. So, ano dapat sa tingin mo? Yung mataas yung sales o yung mababa yung sales? Mataas. Mataas Mataas ang coach. mataas ang sales. Okay, so mataas. Okay. So, yeah, thank you sa given ideas. Okay. So, pagdating sa product ASIN, okay, ang target natin dito pagdating sa competitor is normally it should be yung mababa. Okay? Yung mga weak competitor natin. Okay? So, sa tingin nyo, let's say for example, kapag pumunta tayo sa Amazon, sa tingin nyo kapag tinarget natin yung mga top competitor natin is mapapansin kaya tayo? Pag mga top hindi coach. So, pag mga top, most of the time hindi tayo mapapansin. No? Let's say for example, ito yung ano natin. Ito yung product natin, no? So, let's say, ito. Yan, nag-aaral siya. Okay, there you go. E, tignan natin kung ano yung mga nakatarget niya dito. Ayan. Ito. Ah, hmm, artificial plant. Ito. Ayan. Okay. So, meron siya mga tinarget na mga 4.5 yung stars, meron ding 4 yung stars, meron 3.5. Okay? So, medyo matapang to. Medyo matapang-tapang tong ano na to. Siguro mataas na ng malaki naman yung brand na to. Ilan ba BSR niya? 753, bago lang. Bago lang. Decorative ball. Okay, so paano tayo mag-harvest? Okay, so we're gonna use this tool, Helium 10. Okay, so black box. Alright, so let's say, tatarget tayo ng mga weak competitor natin. And ito ang ating, let's say, ito ang ating product. It's gonna be wooden bowl. Okay, so paano natin tatargetin yan? So pupunta lang tayo dito. First of all, hanapin nyo yung category niya. So let's say it's a wooden bowl. Hanapin natin kung saan yung category. So, importante ito, kailangan yung filter natin, no? Yung filter natin dito is dapat parang naka-laser target kasi may mga pwedeng may mga product na lumabas na hindi relevant dun sa atin, sa product natin. And then baka accidentally kapag hindi natin siya na-filter ng maayos is alam mo na, matarget natin yung maling product. Okay? Yan. Okay. So, punta tayo dito. Okay, so dito muna pala. Hanapin natin yung kanyang specific category. Okay? Yan. Okay? So guys, specific category, kitchen and dining, and then bowl set. Kunwari, let's say ito yung product natin. Alright? So, okay, kitchen and dining, bowl set. So, check natin dito. Yan. Okay. So, dapat is nasa tamang category siya.
kitchen and dining. Eto. Hindi. Yan. Okay? Ito guys, baka kasi makita nyo, makuha nyo ibang filter. Okay? So, gets tayo dito guys. Sa pagdating sa category, dapat yung correct filtering ha. Yung sa product natin. Okay? So, kitchen and dining and then bowl set. Okay? Goods tayo? Then, So, click lang. Yes, click lang natin. Yan. Ay, ba't na lahat? Natin isama yung iba. Yan. Okay. And then, syempre, since tatargetin natin yung mga weak competitor natin. So, kailangan or kukunin natin dito is review count. Okay? Review count is at least maximum ng 10. So, mababa pa yung review niyan. And then, for the rating, gawin lang natin na 3. Okay? Wag 4 kasi medyo mataas yung 4. Okay? So, good yung rating na. Okay? And then, syempre, importante yung ating keywords, bowl set. Tapos, exclude nyo lang dito. Okay? Exclude lang natin dito is yan, kagaya nito. Ayan. Nice. Glass bowl, ceramic, plastic, silver, and gold. Yan, tanggalin natin siya. Baka kasi biglang sumama or masama yung product na yun. Which is medyo out of relevancy siya kasi ang hinahanap natin is wooden bowl set. No? Wooden. Yan. Okay? So, clear tayo dito sa filtering natin? meron po. Clear? Clear tayo dito, Yes, guys? coach. Clear? Okay. Review content, review rating 3, title keywords, and then exclusion. Okay? Yan. Pag nakuha na natin to, set nyo lang yung search. Teka, bakit walang lumabas? Edit lang natin to. Ay, ba't ako napunta ng dining? Ayan. Okay? Alright. So, eto na yung filter natin. So, meron tayong 52 items. Okay? Then, much better guys, isa-isahin nyo pa rin siya. Ha? Kung as much as possible, i-audit nyo pa rin siya or yan. So, baka kasi meron siyang maliligaw. Yan. Dapat is wood bowl. Walang ibang maliligaw. Wood bowl naman. Okay. Wood bowl naman. Wood naman to. Okay. Ayan. So, if you ever determine na wala namang naliligaw na ibang product, alright. So, pwede na natin siyang export. Export and CSV. And then, punta tayo dun sa ating advertising console. Okay, so doon natin siya. Yan. So there's two ways, no? Pwede tayong pumili sa suggested pero I suggest mas maganda kung tayo mag-filter ng target products. Okay, so punta ulit tayo sa advertising and then go to campaign manager. Okay. Okay. Then create tayo ng campaign.
Then sponsored products. Alang guys, alang. Tingnan po, coach. Okay. Okay. So again, if you still remember paano tayo mag campaign, ay paano tayo mag anong nomenclature natin pagdating sa naming ng ating campaign? So this one, Product name, product name, okay? dash, tapos, limot ko na yung kasunod, coach. Product name dash yung ating targeting, which is either sponsored product and then manual targeting, okay? And then yung target. Yun. Okay? Yan. Okay. All right. So pero in the agency level guys, depende sa depende yan sa pag-naming nila. Kasi may ibang agency. Minsan nilalagay yung date, Oo, coach. minsan nilalagay yung initial para malaman kung sino yung gumawa. Okay? So, but for sa atin, so product name again, name, then type of campaign, and then types of targeting. Okay, let's say product ASIN targeting. ASIN targeting, and then yung goal or yung date or kung ano man yung gusto ni client. Okay? Then, scroll down lang tayo and then let's try lang this one. Kunwari. And then we will go to manual targeting. Okay? There you go. And then once you have the manual targeting, you will go to product targeting. And then dito natin ipipaste yung ating CSV file. Kunin lang natin. Loads. There you go. Yan. Okay? Yan. Ito lang kailangan natin dito. ASIN. Okay? Tapos, balik na tayo sa yan, product targeting. And then, individual product. Okay? Iba yung category targeting and individual product. Okay? So, individual product. And then, as you can see, meron siya ditong suggested. Yan, ito, kaya yung sinabi ko. Pwede natin itong kuhanin. Suggested. Okay? But, since gusto natin siyang i-target, nung sa ating na-harvest is, ano tayo, no? Enter list tapos expanded. Ha? Wag, wag yung exact. Doon tayo sa expanded. Okay? Tapos, lagay nyo lang yung AC nyo dito. Tanggalin nyo dito. There you go. Okay? So, sa tingin nyo guys, what's the standard or ano sa tingin nyo yung advisable na bidding suggestion dito sa eSIM targeting? Any guess? Paulit nga, coach. Ano sa tingin nyo magkano sa tingin nyo yung bidding na ano natin dito? Na, na, na standard or yung suggested bids na pwede natin ilagay pagdating sa product targeting. Yung 0.30 coach. Magkano? 0.30. 0.30? Okay. How about the others? 0.30, si Sir Patrick, si 0.6. 0.6.
Okay. 0.5 coach. 0.5. Okay. Thank you, thank you. But yeah, most of the time pagdating sa product targeting, pag ganitong kadami, okay, we will do the 0.25 to 0.30. Yan, good job, Sir Patrick. Okay, yan. So, yun yung ating suggested bid. Okay, kasi pag ganito, medyo malaki to eh. Medyo malaki itong mga ganyang bid na yan. But as you can see, dito pa lang makikita nyo na yung idea. Ayan, 0.33. So, around 0.25 to 0.30. Yan, okay na okay yan. Okay? Okay. So, that's how you're gonna do the product targeting. But guys, please be careful pagdating sa filtering ng mga ASINs. Okay? Question so far? Yung mga 18 coach, ang galing yung coach dun sa ano po? Black Sa box. black Ah, box sa Excel. ah. All good sa'yo? Question? All good, coach. Goods All good? coach. Okay, okay. Sige. So, punta naman tayo sa category targeting. Okay? Category targeting, medyo advanced to, no? Medyo advanced. Kapag category targeting, ang sistema niya is hindi tayo, let's say ito, ayan, ito to. Itong kitchen and dining. So most likely, kumbaga, ita-target lang natin yung category na to. Hindi tayo mapupunta sa ibang category. Di ba kapag pumunta tayo dito, edit ko yung filter para yan. Okay. Kasi, yan. Yan. So nakikita nyo, di ba may iba pang category na lumalabas? Ayan. Yes, From bowl coach. set, meron siyang food, Oh. service and equipment, meron siyang server and accessories, meron siyang industrial and scientific. Okay? So kasi iba't ibang bowls nga naman, no? But if you wanted to laser target kung ano talaga yung relevant na category na para sa'yo, yun lang yung gagawin natin. So let's say gusto mo sa kitchen and dining. So punta tayo ulit dun sa advertising console natin. Tapos makita niyo dito ang category targeting. Ayun sasuggest niya. I-refine niya yan eh. Okay? So i-add lang natin siya. So basically dun tayo mata-target mismo sa specific na category na yun. Okay, so kapag may nagpunta sa category na yun, lalabas at lalabas ang ating ads. Pero kapag dun sa iba, hindi. Okay? So that's how you do the category and ASIN targeting or product targeting. Alright, so clear tayo yung pinagkaiba nun? Question, Clear, coach. Wala naman. clarification. All goods naman? Yung coach clear. Okay, clear naman? Okay, sige, sige. May pull up lang isang data dito. Hmm. Para punta tayo sa optimization. Okay. Ayun, bukas laki ng point. Tayin ko lang tong Excel. Parang naghang eh. Pause muna natin yung Baka medyo mahilo lang kayo pero kung ano yung nakikita nyo dito, nakikita nyo rin yan dun sa 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 advertising console, okay? So ito is naka-Excel lang to. Yan. Medyo marami kasing campaign to. Okay. So sponsored product campaign, so ito lang yung structure niya.
Pakita ko lang sa inyo pagdating sa bulk sheet or pagdating sa flat file. Ayan. Okay. There you go. Okay. So, nakikita nyo to, itong part na to, campaign. Na? Campaign. Nakita nyo to? Nakita nyo itong part? Yes, Ay, teka, didilawan ko muna. This data, tinatawag natin, ito yung tinatawag natin na bulk sheet operation or bulk file. Okay? So, ang operation na to, ginagamit to kapag maraming campaign yung gusto nyong i-launch. Okay? So, kasi medyo hassle. Kunwari, maglo-launch kayo ng 50 na campaigns. Siyempre, medyo hassle naman yun kapag dito nyo ginawa na isa-isa. Di ba? Pag isa-isa nyong gagawin. So, kapag mga ganun na yung level ng campaign na gagawin nyo, kaya 100 campaign, na 50, 200, ito na yung gagamitin natin. Okay? Yan. So, ito, paano siya makukuha? So, pupunta lang tayo dito sa, teka lang, punta lang tayo sa Seller Central. Okay. Yan. Okay, so sponsored ads and then bulk operations. Okay. So, walang tayo ng... Alright. So, kapag magda-download kayo nito, make sure na tanggalin nyo itong guidance. Guidance for sponsored product. Okay. So, more on, ano lang to? More on Excel file. Okay. So, so ito yung sa report, but this is the template. Yan. Kapag gagawa kayo ng campaign using the bulk sheet, yan. Ito yung template. Okay. So, hindi na natin isa-isa itong paggagawa ng sa using the file. Pero bibigyan ko kayo may guide naman kasi dito kung paano siya gawin. No? Medyo matagal kasi yan. Pero I mean yung explanation is medyo matagal, medyo mahaba. Papakita ko sa inyo. Pero may guide siya. So, just in case na paggawain lang kayo ni client. Ito siya. View portal. Yan. So may mga elements lang kayo na dapat ilagay. And sobrang tawag dyan. Sobrang straightforward, no? Sa kagaya nito, pag mag-create tayo ng campaign, let's say sponsored product. Yan. Kita nyo ba? Kita nyo naman, guys, na? Kita nyo naman yung screen ko na? Yes, Okay. coach. Sige. Let's say, for example, yan. So, pag mag-create tayo ng product, ayan lang susundin nyo. Yan. Okay, create tayo ng product. So, di ba sa advertising console, pipiliin nyo rin yung sponsored products, tapos yung campaign. Yan. So, lahat lang ng meron dito na kailangan yung fill upan, yun lang yung fill upan nyo. Yan. Kagaya na itong operation, create, then yung campaign ID. Again, yung campaign ID or advertising name. Okay, yung nomenclature. So, yun lang ating susundin. So, depende sa pagpapangalan ng campaign. Ay, teka lang. Date ko lang. Wala kasi itong pang-urong eh. Kailangan liitan. Pwede ako ng mouse. Ayan. Okay. There you go. Yan. So, yan. So, lahat lang ng may mga, yan. Lahat lang ng may mga, dito sa field na to. Okay? Lahat lang yan is, yun lang ilalagyan nyo. Which is, makita nyo rin siya dito. So, ito yung template natin. So, sponsored products. Yan. So, magiging guide lang natin yung nandito sa Amazon. Let's say yan. Product. Gawa tayo ng isa. Ito is, yan. So, check nyo. Tatingin nyo anong campaign to. Medyo lumit ba? Ayan, ayan, ayan. Ayan. Anong campaign to?
Sponsored, coach. Sponsored product, yes. So, sponsored products campaign. And then, what type of sponsored products campaign? Sige. Try to analyze lang dun sa mga field. Para, going once, going twice. Nandiyan ang sagot. Makikita nyo agad. Spring toys. Ito yung ito yung ito yung product. Halatang Ayan yung cheating. product. Manual ba siya? Ano sa tingin niyo? Keyword targeting ba siya? Keyword targeting, coach. Keyword targeting, sure? Kasi spring toys na kalagay. Keyword targeting. And then, manual, auto. Automatic, coach. Automatic. Ayan automatic. Na? So, automatic siya. Yan. Okay? So, so kung gusto natin mag-run ng mag-run ng what do you call this, ng campaign, ng auto campaign using the bulk file. So lang susundin natin. Okay, so kunin lang natin to. Sponsored product. Yan nakalagay. So ito yung template natin, guys, na download natin dun sa sa ads console. So yun lang natin siya. Okay, so sponsored products. Yan. And then yung entity niya is enable editing na ba ako? Okay, enable na. Yan. Entity niya is nakalagay dito campaign. Yan. Kahit copy nyo lang yan. Okay. Then, operation, create. Ayan. And then, campaign ID. Okay. So, again, kung ano yung ipapangalan nyo dun sa campaign. So, let's say, for example, test campaign. Okay. Tapos, yung yung ad group, wala. Product targeting, wala. Then, campaign name, pwede yan, dalawa. Parehas lang. And then, start date. Yung format ng start date, year, month, and then date. Diba ngayon? 2024, 07, 14. Yan. Okay. Then, auto. Lagi siya auto. Targeting is auto. Then, state is enabled. Subukan natin i-upload to. Yan. Budget is 100. Okay. And then, fixed bid. Ito ang bidding strategy. Fixed bid. Ayan. Kaya lang, wala siyang SKU. Bakit walang SKU? Dapat meron na. Oh, sige. Blank daw. Okay. So, kompleto na yung field na kailangan natin. So, save natin. Save lang natin. Tapos, ang gagawin lang natin dito is talagay natin dito sa Amazon. Okay? So, meron siya dito sa bulk sheet. Ayan. Meron siyang nakalagay na part which is upload your file to update your campaign. Okay? So, upload lang natin dito. Natin kung papasok. Tingin ko hindi papasok to, pero subukan natin. Kasi wala akong available na product for campaign. So, since nandito na siya, okay, na-upload na natin. Upload to process change. Ayan, kita natin to. Hindi yan totoo na 3 hours, no? Ano lang tayo, hintay lang tayo mga 2 minutes. Ano na yan.
Guys, okay tayo doon sa bulk campaign natin? Dito, yung sa template natin? Yes Dito? po. Okay, so Yes, coach. susundan nyo lang yung operations dun sa Amazon, ha? So, kagaya niyan, nakita natin, finish successfully, one overrun download, ayan. Successful daw ang ating bulk file. So, check natin dito sa ating campaign manager, kung lumabas nga yung auto campaign. Nakita natin yung, okay. So, ayan, nakita niyo. Nakita niyo, lumabas? Yes, coach. Yan. Test campaign. Test campaign. Okay? 'Di ba? So, if ever na, 'di ba? If ever na 100 na auto campaigns yung gagawin niyo per SQ, okay? Or per dun sa products. Anong mas mabilis? 'Di ba mas mabilis kung ito yung gagawin, lalo na pag expert na kayo dito sa bulk ay sa ano, sa Manual. spreadsheet, 'di ba? Ayaw. 'Di ba? Yes, Kung coach. 'Di ba? Kung expert na kayo dito, ang gagawin niyo lang, lalagay-lagay niyo lang diyan. So, tapos eto na. Ganyan siya kabilis. Okay? So, ganun ang bulk operation. Okay? So, iba't ibang operation yan, guys. So, meron yung kunwari gusto nating mag-update ng campaign name. Yan. So, andito naman siya. Yan, kagaya nito, update ng campaign. Say gusto natin yan, mag-update ng campaign name. Ayan, 'di ba? Ayan. Okay? So, pero ito kailangan makukuha natin itong campaign ID na to, makukuha natin to sa bulk sheet. Okay? So, punta tayo dun sa yung malaking bulk sheet na kinuha yan. So, once na nasa Amazon na siya at meron na siyang data, si Amazon na mismo yung magbibigay ng mga ganyang campaign ID at group ID. Okay? So, itong part na to, um, i-explain ko lang sa inyo or papakita ko sa inyo kung paano mag-optimize ng isang campaign. Okay? So, paano ba natin siya ino-optimize? Kung sa SEO may optimization, dito meron din. Okay? So, ito, tingnan natin, lagi siya mag-start sa campaign, no? Campaign, tapos, so isang campaign yan, isang campaign, tapos ito, isang campaign din. Yan. Okay, yan lang pala, tandaan nyo yan kung ilang campaign yan. Okay? So, isa, yan, and then, dalawa. Yan pala, dalawa, tatlo. Okay? So, ito, ano yung target niya? Product. Product. Product targeting. So, again, this Coach, is, question ah, coach. okay. Diyan sa ano na yan, ano yan, sa Excel na yan, bawal magkaroon ng space, kumbaga parang ano mo, indicator mo na ibang campaign na to. Oo, bawal, bawal, bawal. Kailangan talaga Magkakadikit talaga magkakadikit. sila. Oo. So, kung gusto mo lang, kulayan mo na lang para hindi ka malito. Kung wari ito, gusto mo, para hindi ka malito, kulayan mo ng blue. Yan. Tapos yung isa, is kulayan mo ng, kagaya nito, kulayan mo ng, ano ba maganda? Pink. Pink. Yan. Pink. Okay? So, there you go, para hindi ka malito. Okay? So, ito is puro product targeting to, pero alam ko meron siyang, yan. So, ito, Word. keyword targeting din. Yan. So, another campaign yan. Yan. Sa una lang naman siya medyo nakakahilo. Pero nakakahilo talaga siya. Pero pag nasanay kayo, pag nasanay kayo, yung sakit ng ulo niya medyo mababawasan na. Hindi na kagaya Straight dati. na lang. Slight Straight na na lang. lang. Oo, yan. Okay. So, technically, yan yung ating, what do you call this? Bulk sheet, no? Ito yung, let's say, for example, gusto natin yung optimize. Okay? So, meron tayo ditong, yan natin yung kanyang CPC and yan, dito tayo mag-focus. Yan, kasi dito natin makikita kung ano yung mga dapat natin. Okay. Yan. Okay, again, what is ACOS? Again, guys, ACOS is, makalimutan yung ACOS. ACOS is, Nakalimutan nata, coach. advertising cost of sale. Okay? Advertising cost of sale. Alright? Yan. Yan ang Yes, ating coach. ACOS. And then CPC is the cost per click. Okay? Ito naman, CTR, click-through rate, clicks, sobrang impressions. Impression again, guys, is ito yung nagdadrive ng traffic. So, kapag
window shopping lang. Titingin-tingin lang sa ads natin. Yan yung ating impression. Okay? So let's say for example, ito yung campaign natin and we wanted to optimize. So check natin. Okay. So pag dating sa optimization, una yung kukuhanin is yung number of sales. Okay? So naka-filter siya. Kunin natin siya ng dito A. Sales largest. Okay? So yan yung ating alright. So sales. So ito yung mga campaign. Okay, ito yung mga campaign na nagbibigay or yung mga, sorry, ito yung mga ads na nagbibigay sa atin ng sales. Yan, yung mga, okay, so pag pupunta tayo dito, makikita natin kung anong klase silang, ano yung mga product na yun. Yan. Okay. Target, ano to? Okay. So yan yung ASIN, okay? O yan yung campaign na nagbibigay ng malaking sale. Okay? So, pagdating sa optimization, ang gagawin natin dito, since, okay, ang gagawin nyo is i-exclude nyo to. Itong mga part na may mga sale na to. Yan. Sa lahat na may sale na yan. 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 Yung iba kasi is 5.9 pero yung ACOS is 0. Ayos yan. Sige. Kunin natin yan. 16% pag na yan. Okay. So let's say ito. Ginawa natin to. Wala yung lang ng blue. Ayan. Okay. So ito yung mga ASIN or ito yung mga ito yung mga campaign or ads and ASIN na nagbibigay sa atin ng sales. Okay? So sa part ng optimization ang gagawin natin diyan is i-segregate natin tong mga to and then gagawa natin siya ng sa tingin niya anong gagawin natin siya sa kanyang campaign. Anong bagay na campaign sa kanya since nag-generate siya ng sales. Any wild guess? Yan. Sige. Since nag-generate siya ng sales, ano ang lalagay natin sa kanya? O ano iraran natin sa kanya? Para mas makapag-generate pa siya ng sales. Parang i-update na lang sa coach. Okay, sige. So, Para ito yung sa akin, choices. coach, maging gawing manual na lang para mas Yes, maging manual. detailed yung targeting niya. Correct. Manual and then ito. Since, let's say for example, these are, disregard nyo na the product targeting siya. Let's say these are keywords targeting. Okay? So, correct. Gagawin natin siyang manual. Okay? Manual. And then, sa choices, ano sa tingin yun perfect sa kanya? Is it exact, phrase, or broad? Broad match campaign. Broad na siguro, coach. Para mas Broad. madami pa ng ano. Oo. Okay, broad. Okay. How about the others? Sige lang. May na kasi siya, coach, may data na siya ng mga bumibili. May data na siya. Okay. Na lang, Tama. maging exact na lang. Exact na Exact. talaga. Kasi para yung same interest, ma-hook niya din. Yung Okay, Okay, perfect. Okay, so yes po. Alright, so kapag meron na tayong data, tama, makita na natin yung relevancy niya. Okay, so ang gagawin natin dyan sa matataas na sales is iiwalay natin siya ng campaign and then gagawin natin siyang exact match. Okay? So, okay na tayo doon. Manual and then gagawin natin exact match. Okay? Tapos, hindi pa doon na natapos. Okay? So, since exact match na siya, let's say for example, ang kanyang bid, okay? Oh, hindi. Never mind the bid. Kahit ano pa yan. Okay? Exact match na siya. Ang next na gagawin natin sa bid is i-optimize natin ang bid which is sa tingin nyo, how many percentage ang dapat itaas nito? Siyempre, alam natin na nagana to, di ba? I-generate to ng sales. So basically, dapat itataas natin yung bids niya para mas ma-target pa, di ba? Mas ma-target pa yung ating ads. So, how many percentage or how much percentage do you think yung dapat nating i-ano sa kanya? Itaas or i-adjust? 10%, coach. 10%? Next, yung may ibang hula.
10% talaga, coach. 10%? 10% talaga? Sir John Mike, last. Or more 20, ganun. 15. 15. Okay, sige, sige. Good, 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 good. Okay, 10, 15, 20% ang inyong sinabi. Okay? Alright, so ganito guys ha. Kapag ka nag-exact match tayo and alam na natin na ito yung nag-generate ng sale natin, okay, generate siya ng sale and alam natin yung data, what's going to happen is, ang bidding adjustment nito will be 100%. Kumbaga bobombahin mo ng coach. Siyempre, dyan tayo, Oo. tama, yeah? Yung sa Tama? ano kasi, kaya 10% yun ang sabi ko. Kasi sa Facebook kasi, parang Ah, nasisira yung algorithm niya pag halimbawa binigla pag mo ng, binomba mo agad, Oo, bisa, coach, bisa. parang sa Facebook kasi may sweet spot lang yung yung May pag-add, yung pag mo ng, pag-adjust ng scale, bidding. pag-optimize mo. Oo. pag Okay, nag-scale. okay. Oh, iba kasi ang target ng Facebook 'di ba? Depende sa approach mo, 'di Yes, ba? coach. Yan. Pero yan, so dito, Engagements din. is syempre since it's e-commerce space, okay? So wala naman tayong hinahanap binabo na engagement dito. So Oo, ganda technically, talaga. yan. So technically dito, pwede na natin siyang bombahin ng 100%. Okay? So 100% ang ating adjustment. Okay? So all right, tapos, okay, since tapos na natin itong segregate, no? Tapos na natin itong segregate. So, alam na natin yung mga, what do you call this? Yung mga keywords na to. Okay? So, what's gonna happen next is yun sa dito. Let's say, yung mga, dito naman tayo sa, dito naman tayo sa zero sales. Ayan. Okay? Yan. Zero sales naman tayo. Okay? Although 0% din sila, pero tignan natin yung, ayan, okay lang. Yan, kunin ko lang yung may impression. Okay? There you go. So, impressions, meron siyang impression. Okay, so clear tayo dun sa unang optimization. So, harvest, and then segregate to exact, manual targeting, and then adjust the bidding to 100%. Goods tayo dun? First, ano natin? First optimization? Clear tayo dun, guys? Yes, Yes, coach. coach. Okay, sige, sige. Okay, so next optimization natin is impressions with zero sales. Okay, so ibig sabihin nito is merong tumitingin sa ating ads. May tumitingin sa ating ads. However, wala tayong sales. Ayan. Okay? Wala tayong sales. Dati, ayan, kagaya nito, 670. Okay? 670 yung impression niya pero walang sales. Okay? So, nevertheless, sa tingin nyo, ayan, ito magandang ano lang to. Wild guess lang to. Sige. Tingin nyo, bakit sa isang product may tumitingin pero walang bumibili? Parang coach, nagka-canvas lang. Canvas, okay. Okay. Mm. Window Ayan, oh. shopping po. Window shopping, okay. But okay, if uh, if ever na let's say for example, ito kasi wala ring click eh. So, talagang hindi siya pinasok, no? If ganito naman ang scenario, okay, pwede nating tignan dito, okay, sa pagdating sa with impression and zero clicks and zero sales, okay, is yung ating product listing. Okay? It's either yung main image natin is palpak, okay? Or yung buong listing natin is palpak. Okay? Kasi hindi siya nakaka-catch up ng attention sa Attention. buyer kaya siya hindi man lang nakiklik and hindi man lang na-orderan. Okay? So, next stage is ganun naman yung inyong gagawin. So, check nyo or i-optimize nyo ulit in any case ang ating listing. So, baka may mali sa main image, sa other image, sa A+. Okay? So, yun yung titignan natin. Ganyan. Okay, ganyan mag-optimize. Kapag may impression pero zero clicks and zero
orders. Okay? So next, clear tayo? Clear tayo dun sa with impression with 0 Yes, clicks and 0 coach. orders? Okay. The next one naman is, punta naman tayo dito sa ACOS. Ito. There you go. Okay. Yan. So, alright. So, ito, okay naman yung mga, ACOS nito. So, handle ko tong product na to. Kaya, medyo, napababa na. However, itong mga to, yung mga 37.97% na yan. Okay? Yan yung gagawin natin ng paraan. Okay? So, dito kasi meron siyang impression. Ay, mali yata ako ng filter. Hindi nasama to. Ulit. Okay lang. Sige. Sample lang naman. Okay, so 37 is medyo mataas pa to, no? Medyo mataas pa tong ating ACOS na to. So, kapag ganito ang ating ACOS, okay, so titingnan lang natin is yung wala kasing click to. Teka. Hanapin natin yung sa click. Ayan. 8. Ayan, okay, sige. Alright, so click. Okay, so click natin is, teka. Filter ko lang to, sorry. Bobo. Yan. Pero wala talaga siyang click. Okay. Anyway, sige. Okay. So kapag ganito naman na mataas yung ACOS natin, okay, so dapat dito talaga tinitignan yung clicks. However, dito sa part natin na to is wala siyang nakikitang clicks pero mataas yung kanyang ACOS. Okay? So ang mangyayari dito, okay, alright, ang mangyayari dito sa campaign na to is, okay, anong AC nito? Product targeting. Okay. Okay. Okay, so ang gagawin natin dito sa AC na to, kapag ganito kataas yung ACOS is, since kanina nag-harvest tayo, okay, so ang gagawin naman natin dito, kapag mataas yung ACOS niya is, we will do the negation. Okay? So, i-negate natin yung whatever the keywords na lumabas dito. Okay? So, i-negate natin yung keyword. So, ilalagay natin siya sa negation or sa negative keywords. Bakit? Sa tingin niyo bakit? Para any idea, guys? Para Tingin niyo ba? mapababa yung ACOS, coach. Para mapababa yung ACOS and para hindi na rin maapektuhan ng kanyang clicks. Okay? So, para hindi na siya lumabas o ang ating ads kapag naghanap dun sa specific na search term or dun sa keywords na yun. So, i-negate na natin siya. Okay? So, clear tayo doon? Yes po. Okay, sige. Question so far? Question so far? Saan, coach? Oh, goods tayo? All goods? All good. Yes po. All goods. Okay. So, yeah. Actually, that's gonna be the end of our PPC. Okay? Sabi ko sa'yo, mabilis na lang to eh. So, what's going to happen is we will do na ang inyong optimization. Okay? Optimization ng inyong mga profile. However, I'll share something with you guys muna pala. Itong ano na to. Para meron lang kayong para just in case na gusto nyo i-review, okay? Or para hindi na kayo tawag dito, para hindi na kayo balik-balik dun sa recording. Wait lang Oo, po. coach, para ano po, parang refreshers din po kasi matagal na sundan eh. Yun nga din po Ito. sana iniingin ko kanina eh. Sige. Bibigyan ko kayo ng access dito sa ating
Yan, ating course or refresher course. Ito. So, punta lang kayo dito sa, wait lang po. Punta kayo dito sa ano na to. Yan, sa website na yan. Punta kayo. Tapos join kayo sa group. Sige. Tapos let me know kapag nakapasok na kayo. Kasi may ano yun eh. May accept. So lahat ng pinag-aralan natin nandyan. Let me know kapag nasa ano na kayo.